May sakit na tatay, magsasaka na nanay, nag-aaral na kapatid. Siya ay durog. Ako ay durog. Ngunit araw-araw ay masaya. Nakuha ko na. Ano ito? Juan! Atinlo? Walang hiya! Balik mo ang damit ko! Pasensya na, Ate Inlo. Agad ko ibabalik. Tulang! Tinglo! Tulang! Ate Inlo, nandito na ako! Juanito? Bakit ka dumudugo ang ilong? May sakit ka ba? Mas sigla lang ako. Juanito, pasensya. Kanina, nagpakamatay ako. Simula nang mamatay ang kuya mo, araw-araw akong nagpapakamatay. Ate Inlo, aksidente lang ang kuya ko. Walang magawa. Kinan mo ako. Ayos lang din naman. Araw-araw, mangingisda, maghahanap ng gamot. Para hindi mag-isip ng Maswerte si Maria na may katulad mong nobyo. Mahilig akong mag-alaga. Marian, magluluto ako ng isda para sa'yo. Huwag mabilis, Rico. Huwag naman, Rico. Bad, Rico. Walang nakikita. Kayo, anong ginagawa nyo? Kahapon, sabi mo gusto mo ng isda, kaya ngayon, hinuli ko para sa'yo. Handa ko na sana ibigay. Sumagap ka. Akala mo sa dalawang isda, mapapatawa mo ako? Magmuni-muni ka muna. Isang kolehiyala. Walang trabaho sa syudad, kaya bumalik dito mag-isda? Anong babae ang bulag para magustuhan ka? Umuwi ako para gamutin ng tatay. Sumang-ayon tang magkasundo, kaya... Umuwi siya para sa akin. Ako ang anak ng mayaman. Hindi tulad mo, isang basura. Ang isda ko... Juan, since nakita mo na, tara, wag na tayo magkasundo. Maraming salamat. Ilang taon kayong magkasama, hindi mo pa siya nahawakan. Para lang sa akin. Bubugin niyo siya! Umating kayo! Rico, tara na. Wag natin siyang lapitan. Mabaho siya. Hindi ordinaryo si Juan. Sa tamang panahon, magiging dakila. Ito? Binabati ka, tagapaggala. Nagising na ang pagos lihim na sistema ng healer. Si sistema ba ya? Tama, may tagos lihim na mata ka na. Kitang-kita mo ang sakit ng katawan. Sa pamamagitan ng karayom, nakakapaglites ka. Sa bawat buhay mo na iligtas, makapakuha ka ng isang raffle entry. Magaryom? Raffle? Kumuha ng gawain? Edi ako. Sistema, huwag kang umalis! Sistema! Parang hindi lahat may gawain. Ano man ang mangyari, bukas sa madaling araw, una kong gagawin ay gamutin ang paa ni tatay. Nanay. Upuin mo na si tatay. Juanito, ginagabayan ko si tatay maglakad. Sabi ng doktor, kung hindi lumakad, lalagas ang buto. Huwag mag-alala, gagaling siya.
Halika. Ganun pala. Kailangan lang tahiin ang dalawang buto at magaling na ang paa ni tatay. Tatay, subukang maglakad. Tatay, subukang maglakad. Halika. Gumaling na! Mahal, gumaling na ang paa ko! Gumaling nga! Mahusay na anak! Ikaw ay mahiwaga! Anak, ikaw ay mahiwaga. Pwede na ako magtrabaho. Oo nga. Binabati ka, tagapagdala. May isang raffle entry ka. Raffle? Binabati ka, tagapagdala. Magagamit mo ang sapon ng pagtitipid Para siguro, maghanap ng damo. Marami man, may mapaglagyan. Ang sobra, pwede ipagpalit ng pera. Pupunta na ako. Nandito siya! Pinakamayaman ka man sa gitna ng gubat, walang makakarinig. Tulang! Tulang! Anong ginagawa niyo? Gusto niyo ano? Barangay boy, akala mo hero ka na makaligtas ng babae? Umalis ka na! Hindi mo sila kaya! Professional sila mananakit! Naipit siya ng lason. Kailangan gamutin. Ang dalawa, sobrang libog, dehydrated. Manood ka, lupa laban tubig. Perfect! Gagamutin kita gamit ang lupa. Ang may galing sa itim na leopardo ay hindi pa alam ang limitasyon niya. Ang karayom mo ay may 30 taon ang galing. Ngunit mukha kang 20 lang. Masaki! Deserve nyo. Pinili nyo maglasing at maglaway. Hindi ka namin titigilan. Ikaw din, Sofia. Uubusin ka ng itim na leopardo. Alis! Alice, kailangan kitang dalhin sa butika. Wait lang. Huwag kang gumalaw. Malaking lason ito. Ang bundok na ito ay hindi lugar para sa'yo. Pinapatay din ako. Kaya ako tumakbo dito. Salamat sa pagligtas. Mabuting tao ka. Huwag kang mahimatay. Kailangan kitang dalhin sa butika. Tito Botika! Tito Botika! Tito, tulungan mo akong gawing gamot! Hindi. Wala kang bag. Saan galing gamot? Huwag muna ako. Gawin mo gamot para ma-apply ko. Naipit ang paa niya ng lason. Nalason siya! Huwag na gamot! Tanggalin lason! Hindi ito sugat? Hayan mo ako! Tito Botika! Ako na lang. Marunong ka ba magdoktor? Mano ka? Juan, kaya mo ba? Walang problema. Kaya ako ito. Leso na nakamamatay. Ginto laban kahoy. Gagamutin ko siya gamit ang gintong karayom. Paano mo itusok sa damit? Itaas. Sige. Juan, ginagawa mo?
Ang kapal mo, Juan. Pinagpalit mo ako, nagagalit ka pa? Sa bote ka pa naghahasik ng lagim? Nagliligtas ako ng buhay. Ang taas ng palda niya, ito ang tinatawag mong pagliligtas? Marian, mababalaan nito ang paggamot. Sa tingin mo, maniniwala ako? Para lang pigilan ka sa paghahasik ng lagim? Rico. Pinagsasabihan niya ako ulit. Patay ka talaga, gago. Sabi ko, nagliligtas ako ng buhay. Juan, alam mo ba ang ginagawa mo? Ginagawa ko lang ang trabaho ng isang doktor. Juan, concentrate. You are now the healer of the ancient art. Bilisan mo, Kiko! Lumalaganap ang lason! Lolo, bakit kinasa panig niya? Gusto mo pa babilhin ko ang gamot mo? Ngunit talagang nalason ng babae. Ang ganda niya. Hindi dapat mapunta sa gago na yan. Dapat akin siya. Rico, anong sinasabi mo? Alice! Akin yan. Maghintay ka muna. Ang laswan sa kanyang hita, malapit nang lumaganap sa kanyang puson. Pinapansin mo pa puso niya? Mas malibo ka pa sa akin. Juan, kung gumalaw ka pa, i-livestream ko ang ginagawa mo. Wala kang pag-asa. Tama, lumalaganap ang lason. 1 segundo pa, mamatay siya. Magpanggap ka pa. Gusto mo lang siyang tusukin, di ba? Sabi ko, nagliligtas ako ng buhay. Sa tingin mo maniniwala kami? Maliban kung gumising siya ngayon, kung hindi, wala kaming paniniwala sa'yo. Umatras ang lason. Gumigising na siya. Yuck! Alice? Hayaan akong gisingin siya. Rico, Natanggal na ang lason. Gumigising na siya. Ang masamang balak mo, hindi matutuloy. Masamang balak? Gagawin ko talaga to! May anong maganda sa kanya? Alice! Sinagawa mo? Ikaw din, Alice! Nagulat ako. Bakit gising na siya? Sinabi ko na nga, pag natanggal ang lason, gigising siya. Paano naman? Sa tingin ko, kayo dalawa, nagkukwentuhan lang. ikaw ang nagligtas sa akin? Bakit yun naghawakan? Gusto ka niyang abusuhin. Sapat na! Bakit kayo narito? Si Rico Zamora, regular na pumupunta dito para kumuha ng lock pills. Anong iniisip ninyo? Gusto ko lumakas pa. May problema ba? Rico, kailangan mo pa ng lock pills? Umalis ka! Sino ang nagpayo sa'yo na magtanong ng ganyan? Anong kinatawa? Ano man sabihin ng matanda? Maniniwala kayo? Rico, binayaran mo na yan, kunin mo na. Nang tingnan ko gamit ang tagos lihim, Rico Zamora, talagang para sa iyo ang gamot na ito. Sino ang nag-utos sa'yo na dalhin yan? Hindi yan akin! Binayaran mo na yan. Bakit ayaw mo na? Juan, magdusa ka! Hihintayin mo paghihiganti ko! Umalis! Rico, ayaw mo na ng lock pills? Batang doktor, salamat sa pagligtas sa akin. Ako si Sofia Ramon. Anong pangalan mo? Ako si Juan Francisco. Nakatira ako sa Barangay San Pedro, Bayan ng Maligaya. Juan. Kung kailangan mo, pwede kang tumawag sa akin anytime. Sa totoo lang, hindi ako ordinaryong tao. May malalim akong lihim na gustong sabihin sa iyo. Pwede naman nating pag-usapan bukas. Maganda ang dugo ng kabataan. Sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Ang usapan ninyo parang may kakaiba?
Tito Botica. Tito Botica, may dinala akong maraming magagandang bagay. Nasa loob ng bahay. Puntahan natin? Halika. Panuring ninyo. Hindi ako nagkakamali? Hindi ka ba nagpe-performing ng magic? May lihim ang maliit na bag. Sa maliit na bag, may maraming mahalagang gamot. Patong kinto, pito, pituin, tamo, yelo ng hilagang takak. Pambu ng kanlurang bundok, tamo ng kabayo. Batang ito, saan mo nakuha ang daming libong taong gamot? Sa likod ng bundok lang. Ang galing mo. Ako, kinagat ng damo. Ikaw, maraming nakuha. Kung ganyan mo ako papure, maniniwala na ako ha. Batang ito, para sa lahat ng gamot na ito lang ang ibibigay ko. 5,000. 5,000 lang. Walang tawad. Si? Juan, hindi mo napansin na niloloko ka niya? 5,000. Sapat na para sa pampito ang handaan ng pamilya. Simple ka, bobo. Sige, kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Para sa akin, pera lang yan. Nandito ng sasakyan ko. Uuwi na ako. Si? Patang doktor, tawagan mo lang ako. Patang ito. Ang babae mong tinulungan parang siyang CEO ng Timog Fortune Group. CEO! Huwag ka nang magpanggap. Kung maging manugang ka, huwag mo akong kalimutan. Siyempre naman. Ang mga gamot ko, ibebenta ko sa'yo. Bigyan mo ako ng magandang presyo. Hindi ko sinasabing tungkol sa gamot. Alis na ako. Hala. Isa pang tinulungan. Binigyan ka ng isang pagkakatao maglaro. Click! Binabati ka, nagkakuha ka ng Master Herbal Chef Skill. Ilagay ang gamot sa kaldero para maging sabaw, masarap, nakakapalusog at gamot sa sakit. So, pwede na ako magluto ng sabaw para sa pamilya? Gagawa na ako. Kuya. Nandito na ako! Pitiwan mo. Pitiwan. Hindi. Kuya, matagal na kaming hindi nagkita. 1 buwan, 1 minuto. Gusto ko magyakap ng 5 minuto. Ate-in-law, hindi ganun na nangyari. Alam mo naman si Beda. Makulit. Wala akong nakita. Juanito, naayos na ang tuhod ng tatay. Nagkuha kami ng kuhol at iba pa. Tatay, nanay, pagod na kayo. Gawin natin. Bukas tayo sa mamahaling restoran, order tayo ng masasarap, tapos lutuin natin yung mga nahukay nyo. Juanito, may pera ka ba? Huwag kayong mag-alala. May paraan ako kumita. Perfect. Lutuin natin ito sa restoran para subukan ng bagong skill. Ating-law, sumama ka. Sige. Juanito, matapos uminom, parang nararamdaman ko, parang bumata ako. Tatay, bumata ka nga. Nanay, ikaw din. To ang iluto kong super soup. To ang niluto kong super soup. Ang galing ng bagong skill. Nagbalik bata talaga sina tatay at nanay. Uwi na kami. Opo, nanay. Umalis na tayo. Kuya, mahal na mahal kita. Umuwi ka ng maaga. Magbabad ka mamaya, ha? Ikaw talaga. Well, uwi na ako. Sige. Juan, ako na ang mag-aayos ng mga soup na ito. Ako na ang mag-aayos ng mga soup na ito. Sige, atin-law. Rico, tingnan mo. Si Juan yan, di ba?
Palang naghahatid ng plato sa restauran. Wow, perfect timing. Yung walang katapusang lakas na gamot. Ay magagamit na. Lalagyan mo siya ng lason? Siyempre, siya ang sumira sa plano ko. Alam mo ba, kaunti lang ng gamot na to. Magbabangga ng kanyang kidney at liver. Sa loob ng 24 oras, laging may dugo at laging excited. Hindi mapigilan hanggang sumabog. Masama ka. Kung sumabog siya, maging unat na siya. Kunin mo. Don Ricardo. Nakita mo ba? Niluto lang ng binata ang ulam. Nagbalik bata ang kanyang magulang. Ang tubig na to, siguro ay ambrosia. Kuya, para sa akin yung tubig na yan. Batang ito, nakita ko ang galing mo. May 300 million sa buwan. Gusto lang mabuhay magpakailanman. Gawin natin, bigyan kita ng 50 million. Gawin mong personal na doktor. Paano? Kuya, ayoko ng pera. Kung gusto nyo, pupuno ko ulit. Masakit na, sasabog na. Tatay! Tatay, ano mangyari? Ang lakas ng tito. Hindi kayang tiisin ng katawan. Mapuputol. Dahil ba sa tubig na ininom niya? Ang pampalakas na binigay ko kay Juan ay ininom ni tatay. Agad tulungan si Tito! Hindi pa tapos ang testamento ni tatay. Kung mamatay siya, mapupunta lahat ng mana sa iba. Hindi ko siya papatayin. Hindi rin niya malalaman na ako ang naglagay ng gamot. Juan! May lakas ka bang ladyan ng gamot si tatay? Ha? Mo! Nakita-kita ang naglagay ng tubig! Juan, anong nangyari? Kinuhanan ko lang ng tubig. Ininom ng tatay niya. Naging ganito na... Panagutan mo to! Rico, wala akong galit sa'yo. Bakit ka laging humahabol sa akin? Don Ricardo! Tito! Tatay! Mabilis ang dugo niya. Hindi niya kayang tiisin. Huwag kumuha ng litrato! Huwag na! Siya ang pinakamayaman na si Don Ricardo! Burahin niyo ang mga video! Senyorito, krisis na. Tawagin na si Dr. Teresa. Hello? Dr. Teresa, krisis na si tatay. Bilisan mo! Juan, hindi pa tayo tapos. May posibilidad ba na ako ang makaligtas kay tatay? Walang lunas ang pampalakas. Paano mo nalaman na pampalakas? Dumating na ang pinakamahusay na doktor ng Timog Probinsya. Juan, sikat siya, mga kilalang tao. Nagpa-member sa kanya. Subukan natin kung gaano siya kagaling. Joada Teresa, si tatay. Wala na kailangan sabihin. Sa tingin ko lang, atake siya. Nakita niya! Madali lang ang paraan. Ang aking espesyal na galing, 13 karayom ng tagapagligtas. Bilisan niyo. Ang matanda ay malakas. Sa aking karayom, mapapag-inhawa siya. Ang posisyon ng ginang na mayamang pamilya ay madaling makukuha. Wait! Kung itusok mo ang karayom, mamamatay siya. Ikaw na ba yan? Lumayas ka! Puno ng dugo ang katawan niya. Ang pamamaga ay pandabas lamang. Ang problema niya ay hindi doon. Ano ang alam mo? Ako ang pinakamahusay na doktor ng Timog Probinsya. Nung tumanggap ako ng parangal, wala ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. Tama, Juan! Akala mo dahil naglitas ka ng babae sa butika, alam mo na ang medisina? Ang unang gawin ligtasin ng tatay ko, pagkatapos, ipasok kay Juan para ako ay makatakas. Dr. Teresa,
Ang ex niya ang jowa ko ngayon. Galit siya dahil naiingit. Gusto niya akong pagkigantihan. Naiintindihan mo na. Got it. Isa lang palang probinsyano. May galit kay Rico. Kaya pinagabala ako. Gusto paghigantihan ng pamilya Zamora? Alam mo, ang pinakaayaw ko ang mga katulad ninyo. Walang alam at walang takot na mga bata. Ang tao ay may isang buhay lamang. Ang doktor kung magkamali, maaaring sirain ang buhay ng isang tao. Ikaw lang marunong. Ikaw lang ang matapang. Marian, naging kaya ni Joan dati. Bakit galit na galit ka? Atinlo, huwag pansinin. Ilang salita lang. Nakakasulasok. Okay, since kayo ay naniniwala sa kanya, titinan ko lang kung gaano siya kagaling. Dahil Teresa, ikaw na ang pag-asa ng tatay ko. Huwag mag-alala. Langit at lupa, kalawakan. Tito! Don Ricardo! Tatay, anong nangyayari? Siya, nilalabas niya ang lason. Anong lason? Ang dugo niya ay pula. Dapat itim ang dugo. Magduda ka sa akin? Guardia! Palayasin siya! Juan, magbiro ka sa buhay ng tatay ko. Juanito, hindi ba nasira ang phone mo? Salamat, Atilo. Malis na lang tayo. Wala naman tayo dito sa gulo. Huwag mag-alala, ate. Later, pag nahuli ang peking doktor, ako pa rin ang kailangan. Lahat, 13 karayom, isa lang ang naiturok ko. Simula pa lang to, Don Ricardo, tumayo po kayo. Anong nangyari? Siya, unti-unting gumagaling. Anong galing? Umiinom na dugo. Sunod, maga ang ugat niya. Puputok ang dugo niya. Anong nangyari ngayon? Malapit na siyang magising. Hindi maniwala. Subukan mong tingnan ang hininga niya. Walang sininga. Papatayin mo pa si tatay? Rico, hindi ko ginawa to. Huli na. Kailangan pigilan ang dugo. Lupa, ginto. Ginto, tubig. Sunod, ipapakita ko sa inyo ang tunay na 13 karayom. Ano to? Pinuputok mo ang ulo at dibdib ni tatay. Gusto mong patayin siya? Ilang beses ko na sinabi, nililigtas ko si tatay mo. Ang gustong pumatay kay tatay siya. Hindi niya alam ang 13 karayom. Ang batang to may itak din. Hindi pwede. Kung malaman ni Rico na ako ang pumatay kay Don Ricardo, tapos na ako. Rico, mabagal man ako, pero ang probinsyanong to, pinuputok niya ang puso at ulo ni tatay. Gusto niyang pumatay kay tatay. Huwag mong palampasin siya. Bugbugin niyo siya! At itapon sa silya! Huwag niyong kalawin si Juanito! Walang makagalaw sa akin. Rico, isang salita lang. Kung nagamag ko si tatay, paano ka humingi ng tawad? Walang kwenta! Hihingi ako ng tawad. Maswerte ka, hindi kita pinatay. Okay, kung nagising si tatay, ano ang gagawin mo? Kung nagising siya, tatawag akong lolo sa'yo. Kung hindi siya nagising, mag-prostrate ka sa akin sa harap ng bahay namin at magpakamatay, okay? Okay. Juanito, huwag ganyan. Huwag mag-alala. Sabi ko, gising siya. Dragon Slayer. Back to life.
Niloloko mo na naman ako. Suntukin kita. Don Ricardo, gising na po kayo. Ang aking 13 karayom, hindi ba mahusay? Ang 13 karayom ko yan! Palagay ko nag-umpisa ng karayom ni Dr. Teresa. Nakakatakot. Akala ko talagang doktor si Juan. Buti na lang. Dapat ako magpakitang gilas. Tatay, nakakatakot po kayo kanina. Buti na lang, ang anak niyo pinatawag si Dr. Teresa. Kung hindi, ayaw ko pang isipin. Kanina, si Juan ang nagligtas kay Don Ricardo, di ba? Tatay, ako na po magwawalis. Hindi. Bakit ka nandito? Pumunta ako kumain. Ako pa nga ang nagtataka. Bakit kayo dito? Tatay. Hindi, Don Ricardo. Ako po ang susunod na hipag nyo. Ako at si Rico, pumunta kami para kumain ng masasarap na pagkain. Umalis ka. Walang karapatan ka magsalita dito. Tatay, gusto ko lang po kayong alagaan. Kaya ako sumunod dito. Hindi ko akalain na si Juan ang magdadala ng sakit sa inyo. Uminom ng lason. Buti nandito ako para protektahan kayo. Wait lang! Ako ang nagligtas sa kanya! May karayong pa sa katawan niya! Bakit mo sinasabi na si Teresa ang nagligtas? Batang ito. Huwag ka magsinungaling. Maraming tao dito. Ano mata mo nakakita na ikaw nagligtas kay Don Ricardo? Tama! Juan! Hindi mo lang niligtas si Don Ricardo. Nilason mo pa ang tubig niya. Malapit pang mamatay. Ako nga ang naglagay ng tubig. Ngunit sinasabi mong milason ko? May ebidensya ka ba? Siya ka pa. Ang tubig na ininom nyo, walang permiso sa akin. Batang ito. Ikaw nga ang naglagay ng lason. Dati mali ang tingin ko sa'yo. Ang iniinom ng iyong magulang, potong langit, pwedeng pahabain ang buhay. Akala mo ikaw ay doktor? Master chef? Hiyek! Akala ko ikaw ay isang magnanakaw. Wow. Walang kupa si tatay. Madaling maniwala. Iniinom mo tubig ko! Paano mo ako sinisira? Rico, Marian, wala kayong pinag-aralan. Sino ang nagbayad na sabihin mo yan? Baka matay ka. Lumaki ka sa lugar na may berdeng bundok at tubig. Medyo naiinggit ako. Ilang minuto pa. 5 minuto. Okay? Gusto kong bigyan ng malaking sorpresa ang aking minamahal. Mag-sorry na lang tayo at umalis na. Silang sumuntok, hindi ako. Oh, ngunit hindi natin sila kayang labanan. Kami ay mga simpleng tao lamang. Sila ay mayayaman sa siyudad de San Juan. Tiwala ka. Ang hustisya ay nasa langit. Isang nagpapanggap na doktor, makakabago ba ng mundo? Lumabas ka na. May kailangan ka, tagapadala? Nakaligtas ako ng tao. Bigyan mo ako ng raffle. Gusto kong bagong skill. Gusto kong parusahan ang mga manira na ito. Oh, manhin. Tagapagdala. Hindi mo na iligtas ang tao. Ang ibig mong sabihin, hindi pa nailigtas? 5 pang minuto. Kung hindi itutuloy ang gamot, si Hector Zamora ay magpuputok ang ugat at mamatay. Walang utang na loob talaga. Deserve nila. Salamat, sistema. Ngayon, papanudin ko silang mamatay. Walang anuman. Tagapagdala, tawagin mo lang ako. Hindi kayo naniniwala. Wala akong pake magpaliwanag. Isang salita lang. Ang sakit ni Don Ricardo, hindi pa gamot. Kung naniniwala kayo sa fake na doktor, tingnan natin sa 5 minuto. Batang-bata, nagbabanta pa kay Don Ricardo. Alam mo, tapos ng aking gamot, si Don Ricardo ay malusog na. Wala kang karapatan magsalita. Wala na iba. At least, hindi na masakit. Baka matanda. Baka bumalik ang aking lakas. Sa ngayon, ayos na ang iyong katawan. Anak, ngayon, ipagtatanggol kita. May taya tayo kanina. Kung hindi gumising tatay, kailangan mong yumuko 100 beses. Ngayon, ikaw na ang magtawag sa akin ng lolo. Ilabas ang phone! Videoan mo siya! Habang yumuko! Kung hindi kayo yumuko, babaliin ko ang isa mong paa. Bilang kabayaran kay tatay. Pakisabi, huwag niyo siya si Juan. Bata pa siya, hindi pa siya marunong. Umalis ka muna. Ako na bahala. Kayo dalawa, mga dukha. Ingat, hindi nakakakita ang kamao. Huwag galawin ang ate Ilo! Sa inyong mga bobo at masasama, hindi na ako umaasa ng kapalit. Ngayon, sana kayo mag-traffic sa sarili.
at masumpungan ng kidlat. Juan, ikaw ang may kasalanan trade dito. Ikaw ang dapat na pakumbaba. Mag-sorry ako. Impossible. Rico, hayaan ako siya. Since he won't listen, let's try another way. Si Juan, nagsasabing doktor. Kung ganon, hayaan natin siyang subukan. Dito mismo. Kung kaya niyang pagdugtungin ang... Rico, ano ang balak mo? Wala akong balak. Gusto ko lang tanongin ng ate-in-law. Kanina, sino nagligtas kay tatay? Hindi ba si Juanito ang nagligtas sa kanya? Tatanungin ko ulit. Sino ang nagligtas kay tatay? Si Juanito! Ate-in-law! Ate-in-law, ulitin mo. Sino ang nagligtas kay tatay? Si Dra Teresa. Ate, no! Huwag kang matakot! Ang isa ay isa, ang dalawa ay dalawa! Juanito, sinabi sa akin ni Kuya, mula bata ka pa, si Kuya lagi ang nagtatanggol sa'yo. Ngayon, wala na siya. Lang ang ate-in-law ang magtatanggol sa'yo. Okay. Let me ask you. Sino ang gumamit ng 13 karayom? Si Dra Teresa. Tama na. Senyorito, pwede mo na ba kaming patawarin? Pwede, ate-in-law. Ngunit kalahati lang. Dahil ikaw ang pakisubok ni Dr. Juan. Ate-in-law! Juan! Hindi ka ba doktor? Gamot mo siya! Tama. Kung nagamot mo, tatawagin pa kita na doktor. Ate-in-law, agad kitang gagamot. Buti naman. Walang barilangis lang ang kailangan. Dra Teresa, tama ba ang paraan niya? Tama, hindi rin. Sa huli, sabi ng mga ninuno, ang bulag na pusa minsan nakakahuli ng daga. Ang dalawang hampas ko, ginamit ko lahat ng lakas. Kung maggamot niya ang sarili niya, babalitarin ko ang apelido ko. Juanito, nakatayo na ako. Ate-in-law, subukan mong gumalaw. Juanito, ang galing mo. Ang kabutihan mo sa akin, naging lakas ng doktor. Imposible! Pinapalabas mo lang yan! Ginamit ko lahat ng lakas ko! Totoo bang si Juan ay doktor? Mali ako. Sinabi ko na, minsan, ang bulag na pusa ay nakakahuli ng daga. Kung may galing gamutin mo ang sarili, saka maging doktor. Magaling. Tatay, tingnan niyo ang aking galing! Yeah! Juanito! Hindi pa rin sumasagot. Baka may nangyari sa kanya. Senyorita, hindi makapasok ang sasakyan. Baka mas mabuti maglakad na lang tayo. Alice. Halika! Gamot mo ang sarili mo. Juanito, huwag kang makipaglaban! Naiintindihan ko na. Bakit mo ako gustong patayin? Dahil ayaw mo malaman na nilason mo ang tubig. Gusto mo akong patayin sa baso na nilagyan ko ng tubig. Nilagyan mo ng pampatibay. Sa huli, ang tatay mo ang uminom at muntik ng mamatay. Tingnan nyo, itong ebidensya na si Juan ay naglagay ng lason. Ikaw ang nagtapo nito. Sino ang nakakita? Sino ang nakakita? Juan, anong laban mo sa akin? Don Ricardo, gusto kong tanungin. Sinabi mong nilason kita. Wala kang naisip. Anong dahilan ko para saktan ka? Kahit ako ang naglagay, nung ikaw ay nasa panganib, bakit ko pa sasagipin? Ba't ang naglagay ng lason ang sasagip ng nalason? Uy, ako ang nagligtas kay Don Ricardo.
Sumilets! Dahil sa iyong katangahan, naputol ang pagpapalinis ng ugat ni Don Ricardo. Hanggang ngayon, hindi pa siya gumaling. Sofia, wala na. Tingnan ang oras. Simula nung nasa gipit si Don Ricardo, malapit na 5 minuto. 10 segundo na lang, matutumba na siya ulit. Bata ito. Kahit sabihin mo, hindi ako maniniwala. Sa pakiramdam ko, malusog ako. Hindi ka maniwala. Oras na. Hindi. Ako. Tatay! Juan, walang hiya ka. Sinasakripisyo mo ang buhay ng tatay ko. Tauhan! Si Juan! Kamoy nung pinyi! Rico, kung magising ang tatay mo, sasabihin ko sa kanya kung paano mo siya nilas. Juan, sasabihin ko, simula una, wala akong pake sa'yo. Ikaw lang naman ay isang probinsyano, isang walang kwenta na hindi pinapansin ni Marian. Juan, kung ako at si Rico, nagpahamak ka na wala na itong gulo. Rico, patawarin mo kami. Una, hindi ko siya papatawarin. Pangalawa, walang kwenta ang pamamakaawa mo. Isang probinsyano. Walang pera, walang kapangyarihan, walang babae, walang kakampi. Gusto kong ipakita sa'yo ang mangyayari sa'yo. Huwag! Sino ang may lakas ng loob? Kapag gumising tatay mo, ibibigay ko sa kanya ang ebidensya ninyo. May lakas ka? Ikaw din! Yung babeng dinala ni Juan sa tindahan ng gamot. Ano ngayon? Maraming kasama. Gusto mo akong suntukin? Para sa pagsasamantala mo. Alam mo ba kung sino ako? May lakas ka bang... Para sa pagiging makitid ng isip mo. Ako ang anak ng pinakamayaman dito. Para sa pagiging walang utang na loob mo. Walang hiya! May lakas ka bang suntukin asawa ko? Patayan tayo! Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, pagpasok ko, nakita ko kayo sinasaktan ang future husband ko. Asawa? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka nila magagalaw. Walang hiya! Anong lakas mo? May lakas ka bang labanan kami? Temalia Zamora. Langis lang kayo. Walang halaga sa akin. Bigyan sila ng malaking sorpresa. Maraming ginto! Worth milyon! Pwede ba talaga dito sa bayan ng maligaya? Peke! All fake! Gusto mo lang gamitin para patunayan na may lakas ka. Hayaan mo, matalino ka. Gagawin ko ngayon, ipakita na wala kang lakas. Tangina. Totoo ito. Paano, Juan? Ikaw ay walang trabaho, walang kwenta, walang babae na gusto sa'yo. Shut up! Alam mo ba, ang binabastos mo ay manugang ng Pamilya Ramon. Ano? Pinakamayaman sa Timog Probinsya? Pinakamayaman sa Timog Probinsya? Patay na. Ang aming pamilya may 12 proyekto na hinihintay ang... Ano? Juan, pasensya na. Alam ko, mahal mo ba ako? Bahati na tayo. Pwede ba? Umalis ka. Marumi ka. Bakit nangyari ito? Bakit hindi ko napansin ang potensyal ni Juan? Hindi ko akalain na nakasama ka dati ng ganyang tao. Huwag na natin pag-usapan
Ikaw, talaga si Sofia Ramon? Totoo. Senyorita, si Juan, ay karapat-dapat bang maging manugang? Ate-in-law, di ba? Huwag kayong mag-alala. Karapat-dapat siya. Basta mapatahimik lang si tatay. Tayo na lang mamaya. Kadire. Juan, hindi na ba siya makabuo ng anak? Tatay, huwag muna mamatay. Di pa nahahati ang mana. Binibining Sofia, gagamutin ko ba siya? Gamutin! Ang proyekto ng Ramon kailangan ng leader ng Zamora. Kung mamatay siya, takot ako na ibigay sa kanya ang proyekto at masira lahat. Okay. Rico, Sa kagandahang loob ni Senyorita Sofia lang kita tinulungan. Siyempre, isang tao na natulungan, isang pagkakataon na manalo. Don Ricardo, gising na po kayo? Ikaw ang naligtas sa akin. Totoo kang doktor. Ang sabaw na ginawa mo, talagang nagpapalakas at nagpapabata. Mali ang tingin ko sa'yo. Don Ricardo, magaling kang kumili. Ngunit, ang anak mo ay iba. Binuhusan niya ng lason ang tubig ko. Ikaw pa ang nakainom. At muntik pang mawala ng... Walang utang na loob! Tatay, aksidente lang yun. Umuwi! Karusahan! Paul, tatay, tapos na lang. Tatay! Senyorita Sofia, pasensya na, pinag-abala pa kayo. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Salamat, Doctor. Wag na, Don Ricardo. Kung gusto mo ulit uminom ng sabaw, gagawa ako para sa'yo. Salamat. Alis na po ako. Kayo, wag na mag-alis! Ngayon, pag-usapan natin ang pagpapakasal. Medyo maaga pa. Binibining Sofia si Juan, hindi pa handa. Ako ay naghanda na. Bumili pa ako ng damit. Ngunit ito ay panloob na hindi nakikita. Huwag ka namang magdugo ulit ang ilong. Ganito na lang, bigyan kita ng 1 linggo. Maghanda ka na. 1 linggo mula ngayon sa opisina ng Civil Registry. I deliver ang lahat ng regalo kay Ginong Francisco. Sige po. Hindi! Nakita ko. Ang tapang mo. Ang gwapo mo. May sorpresa talaga ang buhay. Sistema. Tagapagdala, nakatulong ka ulit. Sumali sa raffle. Felicidades! Mula ngayon, ang iyong mata ay parang mikroskopyo. Kitang-kita ang mga virus kahit galaw na molekula. Di ba ibig sabihin, pwede nang gamutin ang cancer? Siyempre, ngayon, makikita mo ang pinakamalalim na sakit. Sa pamamagitan ng batas ng kalawakan, gamutin ang mga sakit ng katawan. Juan. Kuya, ano? May problema ako. Punta ka dito. Ano? May problema ka? Pupunta ako. Ate-in-law, ako, umuwi ka muna. Susunod ako. Okay. Kuya Arnold, may problema ka ba?
Ikaw ang nagpautang sa akin. Handa akong tulungan ka. Juan, matagal akong nadisip. Pinili ko sabihin sa'yo, Kami lang naman to. Sabihin mo lang ang problema. sasabihin ko na, ikaw, tulungan mo. Ako at ang ate-in-law magkaanak. Kuya Arnold, ano ibig sabihin nito? Yung pumasok ka at magkaanak kay ate-in-law para sa akin. Huwag kang mag-alala. Di mo kailangan panagutan. Kuya Arnold, ang biro mo ay sobra na. Juan, mahina lang. Si ate-in-law nasa loob pa. Kuya Arnold, tutulungan kita sa lahat. Ngunit itong tulong, talagang di ko magawa. May tatlong kasalanan. Ang pinakamalala ay walang anak. Walang anak ang pinakamalaking sakit sa akin. Di maganda para kay ate-in-law. Juan, ikaw ay 2-2. Ako ay 3-3. Sa ganung bagay, ikaw at ate-in-law mas magaling sa akin. Saka pa, ate-in-law ay 27. Mas mature sa bata, mas bata sa matanda. Ang gantong pagkakataon, wag mo. Kuya Arnold, hindi ko gustong manlalamang. Juan, tulungan mo ako. Isang beses lang. Isang beses lang. Kuya Arnold, huwag ganyan, kuya. Juan, wala na akong magawa. Napunta na ako sa 15 ospital, sa doktor. Tulungan mo ako. Walang makapagpagaling. Tumayo ka muna. Hindi ako tataas. Kung hindi ka pumayag, hindi ako tataas. Okay, pumayag ako. Pumayag? Totoo? Okay, deal! Hindi, mag-usap muna tayo. Usapan ba? Pumasok na. Pumasok na! Kuya Arnold, ang walang katapusang hiling mo. Pasensya, hindi ako pumayag. Ako ay doktor ng loob. Kung ikaw at ate-in-law ay may sakit na infertilidad, mapapagaling ko kayo para may magpatuloy ng inyong lahi. Gusto mo malaruan pa? Ginang Reyes, tulito, magtutulong ito. Walang problema. Mas masaya. Sige, una nating tanggalin ang damit para mag-exam. Okay. Ate-in-law, huwag ganyan ate-in-law. Suotin mo ang damit mo. Kung may sinuot, paano tayo gagawa? Itaas mo lang ang damit mo. Ganyan pala ang trip mo. Itaas mo ang damit. Ipakit ang tiyan para ma-examine ko ang iyong matris. Ganyan kalalim? Wala na akong pantalon. Hindi yun. Gusto ko lang suriin. Sinabi na ni Kuya Arnold, sunang-ayon na rin ako. Kaya pwede kang mag-examine ng gusto mo. Basta makapag-iwan ng lahi sa pamilya, sapat na sa akin. Ginang Reyes, mabait kang tao, kaya makinig ka sa akin. Suotin mo ang damit at pantalon mo. Kung hindi, hindi ko na kayo tutulungan. Sige. Hindi tama. May takos lihin na mata ko. Bakit takot ako sa hubad? Kalagay ko, ako ang mabait na tao. Okay na ako. Magtiwala ka. Si Dr. Juan, hindi hayaan na maputol ang inyong lahi. Tama nga. May problema ka. Ano? Ako ba lang ang may problema?
Gabi-gabi si Kuya Arnold, sinasampa lang sarili. Sabi niya, ang kasalanan niya. Ako pala ang sumira sa pamilya. Ate-in-law, huwag kang umiyak. Ate-in-law. Ate-in-law, umiyak mo na. Antay mo muna ako mag-examine. Okay, taste lang. Nagsimula na. Tama nga, virus infection ang nag-cause ng cell division. Parang ang galing ng aking golden skill. Magaling. Juanito, mainit na ako. Ganyan dapat! Ganito lang epektibo! Ang galing mo. Juanito, ang galing mo. Tatay, nanay, may apo na kayo. Gumamit ako ng karayom na mas manipis sa buhok. Pinatay ko ang mga patay na selula mo. Ngayon, ikaw ay isang inang banat. Juan, huwag mo alisin. Uy, Juan, huwag kang tumigil. Ginang Reyes, natapos ng iyong paggamot. Ano? Meron ka na bang kapangyarihan na makakuha ng anak nang hindi pinapasok? Anong delikado? Ginawa ko lang tanggalin ang sakit na pumipigil sa iyong pagbubuntis. Kuya Arnold, huwag makinig. Pumasok, ipacheck din kita. Wah, paano niya nalaman na nakikinig ako? Oh no, nahihiya ako. Sana hindi isipin ng asawa may kakaibang hilig ako. Ginawa ko lang ito para may magmana sa amin. O, nandito na si Kuya. Juan, ipacheck mo si Kuya Arnold. Ano ang gagawin mo sa kanya? Pareho lang sa'yo. May hilig ka pala sa ganyan. Mahihinaan ka ba, honey? Juan, huwag mag-alala. Kayang-kaya ko to. Kuya Arnold, itaas ang damit. Ipacheck kita. Okay. Malaking tulong ka. Susunod ako. Labanan mo to, honey. Tama nga. Tayo mag-asawa may problema at ang sayo ay mas malala. Juan, anong sinasabi mo? Kanina, hindi mo ba ako tinulungan? Iron tree blooms once in a millennium. Ang pinakamalaking dahilan ng inyong infertility, ginto laban sa kahoy, ipagamot kita gamit ang karayom. Juan, ano bang ginagawa mo? Kanina lang, di ba kayo ni ate-in-law? Nag-lovemaking na? Ang masamang selula ni ate-in-law, kalahati lang ng sayo. Nagpacheck ka sa 100 doktor. Hindi nila kasalanan. Ang kanilang kaalaman ay hindi pa sapat. Tagalog mo! Nahanap mo ang tamang tao. Kung hindi ako, sino ang makapagpagaling sayo? Hindi tama. Juan, totoong nagpapagamot ka? Huwag magsalita. Ilalaban ko na ang sakit. Juan, parang may uwag sa loob ko. Matiis ka. Matapos ito, lahat ay magiging maayos. Mahal, makakaya mo ba? Si Juan ay talagang magaling. Kuya, ilalaban ko na ang huli. Okay na, Kuya Arnold. Ang sakit mo eh, talagang mahirap. Juan, para ang katawan ko ay mas magaan na. Mahal, kumusta ka? Gusto ko lang sabihin, matapos ang ginawa ni Juan, parang ang katawan ko ay mas magaan. Kuya, ate, tiwala lang. Pag nag-lovemaking kayo, agad kayo mabubuntis. 10 buwan mula ngayon, dadalo ako sa inyong kasal.
Toto? Susubukan ko ngayon! Kuya Arnold, una na ako. Huwag kang umalis! Doktor ka! Tulungan mo kami! Kuya Arnold, hindi pwede. Bayad ito. Papayaran kita! Tulungan mo kami! Halika dito! Kuya, sistema, tulungan mo ako! Binigyan mo ng buhay ang dalawa. Malaking kabutihan. Isa pang pagkakataong tumaya. Okay, magtaya na ako. Binigyan ka ng golden skill, calm mind, cool heart. Simpleng sabi, hindi lang sakit ng katawan, kundi pati sakit ng isip. Magiging pinakamahusay na psychiatrist. Wow! Ibig sabihin, kung may sakit sa isip, maaari ko na rin gamutin? Sige, tagapagdala. Malaking kabutihan ang pagligtas ng buhay. Ibig sabihin, pwede ko nang gamutin ang depression, anxiety, at iba pang sakit ng isip? Kuya, ate-in-law, tapos na. Parang gusto kong sumuka. Okay, kita tayo sa susunod na 10 buwan. Ate-in-law! Bakit gusto mong lumundag ulit? Kuya John! Kuya John, bumalik ka na! Miss na miss kita! Ate-in-law, maling tao. Ako si Juan, hindi si Kuya... Pasensya na. Juanito, naalala ko si Kuya. Akala ko, ikaw siya. Ate-in-law, sakit sa isip ito. Kailangan gamutin. Tama. Araw-araw, gusto kong lumundag. Kung hindi sakit sa isip, ano ito? Juanito, ikaw ang pinaka-close kay Kuya. Siyempre! Sabi ng matatanda, sakit ng isip, katawan ang gamot. O kaya, ikaw na lang ang kapalit niya. Ate-in-law, pwede magluto ng maling lumpia, pero huwag magsalita ng maling salita. Lumundag na lang ako. Ate-in-law, sakit sa isip. Gagamutin kita. Hayaan mong tingnan kung anong sakit sa... Uy! Juanito! May sakit ka ba? Bakit dugo ulit ilong mo? Walang problema. Malakas pa ako. Kuya, nung ikinasal kayo, bata pa ako. Hindi ko masyadong napansin. Ang bait pala ni ate-in-law. Mahusay niyang inaalagaan si Lola. Si ate-in-law deserve ng mas magandang buhay. Ano man ang mangyari, gagawin ko para gamutin siya. Juanito, narinig ko na kaya mong gamutin ang sakit ng puso ko. Siyempre naman, ang aking medisina ay patuloy na umaakyat sa tuktok. Sakit ng kalungkutan. Ano yan? Dahil sa sobrang pag-iisip sa puso ng namatay, lilitaw ang sakit na tinatawag na sakit ng kalungkutan. Ate-in-law, wala nang silbi ang pag-iisip. Kuya, mahal na mahal ka talaga ni ate-in-law. Madaling maging malungkot. Ang pagsubok sa puso, ilang tao lang ang nakakatawid. Ate-in-law, hayaan akong tulungan ka makalaya sa pag-iisip. Ang tubig ay laban sa apoy. Tutulungan kitang palamigin ang puso. Para kalmado ka, Ate-in-law, mas ginhawa na ba ang pakiramdam mo? Wow! Masaya na ako ngayon. Hello? Kuya Juan? Kumusta ka? Masaya ako. May 3 pagkain. May mga gawaing kamay. Masaya na ako. Hindi na ako magpapakamat. Binigyan mo ng buhay ang isa pang tao. Sumali sa raffle. Nakuha mo ang Super Bayani Skill. Isang karayom lang. Magiging malakas ka. Walang makatalo sa'yo. Walang magtangkang apihin si ate-in-law. Ate-in-law, wait lang. Tulungan mo ako magbenta ng isda. Huwag na. Masaya ako ngayon. Uuwi ako at lilutuin ko kayo ng masarap na pagkain. Okay, sasama ako. Magkita-kita tayo. Bye-bye! Uy, ang ganda ng babae. Huwag mong hawakan ang kapatid ko!
Huwag hawakan ang kapatid ko! Sino ang may lakas? Ano nangyari? May problema ba? Kuya, patawad. Anong nagawa mo? Nasaan si Tito Butika? Di ba pupunta siya dito? Para protektahan ako, binugbog siya. Natumba siya. Si Tito Butika ay mabait. Ililigtas ko siya. Isabel, sabihin mo muna ano talagang nangyari. Ako po, naglalaro ako ng Mobile Legends. Gusto ko lang makipagsabayan sa mga kaklase. Kaya pinagawa ko kay Dennis. Sabi ko, gawin akong gold, bibigyan ko siya ng 500. Resulta, ginawa niya akong diamond. Pinasabay niya 5,000. Kaya hindi mo mabayaran. Pinagsamantalaan ka. Sa totoo lang, hindi ko pa mabayaran ng 500. Sumunod sila. Kinubli ko kay Tito Butika. Sinabihan akong bayaran ng katawan. Hoy, nakatingin ka. Para kang walang pera. May 500 ka ba? Gusto mo ipagtanggol ang kapatid mo? Kuya, kasalanan ko. Gusto ko lang makipagsabayan sa ML. Mayabang ako. Isabel, huwag ganyan. Setting ka lang. Nung setting din ako, gusto ko din ML. Mayabang din ako. Sa susunod, itama natin. Mas mabuti na. Nuunit sila ng api at tumataas ng presyo. Dapat silang parusahan! Huy, tumataas ng presyo? Magaling ako. Ginawa ko siyang diamond. Dapat lang bayaran. Gusto mo? Mahihirap na, Francisco. Kaya mo bayaran? Halika, iscan mo ang QR code sa tiyan ko. Nakuha na ang 5,000. Uy, may pera siya! Kuya, may ganyan ka talagang pera? Kuya, may ganyan ka talagang pera? Batang ito, di ko akalain may pera ka. Decision ko na. Kailangan ko pang 3,500. Nabigay na ng pera si kuya. Gusto niyo pa ba? May presyo kami dito. Gold 500, Platinum 1,000, Emerald 2,000, Diamond 5,000. Calculate mo, di ba may utang ka pang 3,500? Hindi mo sinabi sa akin na may bayad per level. Tama, bagong rule ko lang to. Binubuli niyo kami! Tama, may tattoo ng Peppa Pig. Ako si Kuya Dennis, isa akong gangster. Di mo babayaran? Pwede. Bayaran mo sa katawan. Sa harap ng kuya mo. Mas masarap yan. Kayo mga estudyante, gusto nyo lang yung mga bad boy na may motorsiklo? San din si Kuya Dennis. Perfect. Kuya Dennis, pagkatapos mo, akin naman. Perfect. Hindi ko pa naranasan ang lasa ng estudyante. May share kayo! May share kayo! Kuya, pasalanan ko. Nung mag-aral ako sa lungsod, dapat nag-focus naman ako. Hindi dapat ako nakipaghalubilo sa kanila. Anong gangster sila? Wala nang silang alam. Pero sa paningin ng iba, parang bad girl din ako. Sipa ka lang. Hindi ka nanigarilyo, walang tattoo, hindi nagbabar. Anong god girl ka? Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala dito. Mag-aral tayo na mabuti. Huwag mag-compete sa laro. Sumunod sa tama. Kuya, pero ikaw lang naman isang mahinang graduate. Paano mo ako matutulungan? Abang mo. Kuya, huwag kang mag-iisip ng masama. Manu lang. Kuya, huwag kang magpakamatay. May lakas ka bang magpakamatay? Walang hiya. Huwag mong subukan mangutang. Ang tubig ay kalaban ng ginto. Tulong, karayom ng tubig, braso ng kabayo. Siya ay natutusok ng karayom sa ulo niya. Kuya, hindi mo kailangan gawin ito. Ako ang may kasalanan. Ako ang magdadala. Ako na ngayon ay super bayani. Manood ka lang sa gilid. Hindi, wag. Ikaw lagi ang naprotekta sa akin. Hindi ko na kayang dagdagan ng iyong problema. Narinig mo ba? Siya ay handang bayaran sa katawan. Hindi niya sinabi yan! Wala akong pakialam. Kung gusto kong gawin, gagawin ko agad. Isabel! Halika dito! Huwag kang matakot. Nandito ako. Kuya, alam kong gusto mo akong protektahan. Pero ikaw din ang pamilya ko. Simula bata pa tayo. Nagkasakit si nanay.
Napilay si tatay at namatay si kuya, Juan. Ngayon, ako naman ang maprotekta sa'yo. Isabel! Isabel! May lakas ka pang atakehin ako! Umasa kang mamatay! Sino ang may lakas? Sino ang may lakas ng loob? Imposible! Ito mo may bakal! Kahit bakal man yan, mapuputol ko pa rin. Kuya ko, kailan na ding malakas siya? Kuya, yata, hindi magandang kalidad ng stick. Kuya Dennis, kukuha ko ng isa para sa'yo. Wag na! Para sa ganyang bagay, si Kuya Dennis, hindi kailangan ng armas. Dennis Aguilar, yung 5,000 na hinihingi mo, binigay na ni Kuya. Pinapataw mo pa yung 3,500? Grabe ka naman magpataw. Hindi namin ibibigay. Gusto mo pa ba? Isabel Francisco, ikaw lang naman ay isang probinsyana lang. Para sa ganyang babae, madali lang makuha. Dito sa'yo, may sama ng loob ako. Kung hindi kita mapahiya, hindi ako mananahimik. May lakas ka, hindi. Ikaw ang sumuntok. Okay lang na basagin mo ang aking armas, pero sinampal mo pa ako. Walang oras, walang lugar, walang parte ang paghampas ko. Basta nilabanan ang pamilya ko. Sige! Abangan mo! Mga kapatid! Manatili kayong lahat! Panoorin ninyo kung paano ko siya mapapatay! Kuya Dennis! Toto, malakas. Sa harap ng kamay ng kabayo, nagmamayabang ka pa. Sa isang suntok ko, baka mamatay ka. Subukan mo! Kuya! Parang lumipad siya! Oo! Lumipad siya! Kuya! Tito Botika. Juanito, bakit na yun ka lang umuwi? Gusto ko lang itanong, yung 3 lalaki kanina, nilabanan ba nila si Bella? Nalabanan. Bella, wala kang problema? May kuya ako. Siyempre, safe ako. Tito Botika, hindi ka nasaktan? Wala akong problema. Simula nang inom ko yung damo na binigay mo, malakas na ako. Pinukpok ka nila, di ba? Oh, yung 3 batang yan, tingnan mo. Alam mo na, hindi nag-aaral. Walang ginawa, kundi maglibot. Sino ang tinutukoy mo? Ikaw na matandang nagtitinda ng gamot. May lakas ka pang magsalita? Ikaw na bata ka. Nung ako ay naghihimagsik, wala ka pa sa sinapupunan. Wala akong sinasabi, Dennis. Uwi na ako. Binukpok ka na ni kuya. Paku ka pa. Ang mga gangster ay puro suntukan. Ang tunay na lalaki ay tungkol sa kapangyarihan at katayuan. Hindi, Dennis. Ikaw, pinag-uusapan mo pa ang katayuan? Kumikita ka lang sa paglaro ng ML. Alam mo ba, sa paglaro ng ML, nakilala ko ang pinakamalakas sa Ciudad de San Juan. Abangan mo, tatawagan ko siya ngayon para tapusin kayong mga probinsyano. Ikaw lang? Sino ang tatawag mo? Abangan mo, on the way na siya. Patay ka na. Sige, gusto kong makita. Emilia Zamora, Young Lord Enzo, nandito! Siya? Patay ka na. Isabel, itago ko muna ang aking pagkatao. Gusto kong makita kung ano ang kanilang gagawin. May kailangan ba kayo? Rico, ito. Siya lang napapanggap. Yung batang babae. Sabi ko sa'yo, hindi lang niya binabayaran utang niya. Binanggit ko pang pangalan mo. Sabi pa niya, walang kwenta ka. Oo nga. Sino ang batang babae? Ang buong pamilya mo! Matapang ka, ha? Gusto ko ang tipo mo, ang hindi sumusunod. Slap! Wild horse. Halika. Mumiti ka sa akin. Yo, di marunong umiti. Hayaan mo ako ang umiti. Kay Sir Dennis ka utang para sa paglaro. Kaya sinasabi ko, ang mga wala magawa na batang babae, gusto lang manalo, ayaw magbayad. Walang ganong bagay sa mundo. Una, ako si Isabel Francisco. Hindi ako batang babae. Pangalawa, binayaran na namin siya. Wala akong pakialam. Ako kasi palaging naglalaro saan man ako. Kung maglaro ka sa akin,
Pwede ko putulin ang binti ni Dennis. Walang problema. Yung huling nagsabi sa akin ay binugbog na ni Batang Bayani. Yo, sino naman ang basura na ito? Ang payat niya. Parang hindi niya kayang talunin si Sir. Subukan mo. Subukan mo. Sabayan ng maligayang galit ko. Wala pang labasan. Tama, Rico. Pupagin mo siya. Sino ka? Hoy, Rico! Marunong ang martial arts! Impossible! Swerte lang. Paano naman? Swerte lang! Swerte lang! Hindi ako naniniwala! Putangin na! Hoy! 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 Rico, hindi ka pwedeng matumba! Pagsabal! Ikaw ang langit ng Ciudad de San Juan. Dennis, is this what you call sweta lang? Alice. Walang ginawa kundi magpalaro lang. Walang kwenta na lalaki. Bakit ko kailangan ipagtanggol ka? Anong karapatan mo? Ako si Rico Zamora ng pamilya Zamora. Mapalad akong makilala kayo. Gusto kong bayaran kayo para ipagtanggol ako! Senyorito, may healing po ba kayo? Sa Barangay San Pedro, may isang Juan Francisco. Pinahiya niya ako dati. Gusto ko kayong hingin. Pabagsakin niyo siya. Huwag kayong tumawa. Sabihin ko sa inyo, si Juan Francisco, may itinatago siya. Pinahamak niya si tatay dati. Ganto. Ipangtanggol ako. 1,000,000. Hingin ko kayo. Paano? Rico, tingnan mo kung sino siya. Uy, ito. Parang hindi... Sige, susunod na lang ako. Juan. Tama. Ako si Juan. Ako si Juan. Walang kwenta ka! Kanina, isang daliri lang ang ginamit niya para saluhin ang suntok ko. Si Juan na walang kwenta. Paano nakuha ang ganong galing? Kung gusto ko, meron. Wala kang pakialam. Tsaka, bakit may isa pang maganda sa tabi mo? Ako, ang kapatid niya. Kung alam ko lang may ganda kang kapatid, hindi ko na nilandi ang girlfriend mo. Hindi. Ex-girlfriend mong si Maria. Hehehe. Can you stop talking about that? Wala ka bang ibang iniisip? Ako si Rico, pinakababaero ng Ciudad de San Juan. Alam mo ba, Isabel, napakasarap ng loob mo na gusto ka ni Rico. Ang pagbababae ang buhay ko. Para sa mga bata, para sa mga matatanda, para sa mga may asawa, para sa mga balo. Wow, ang galing! Utak mo, puro kalaswan. Sa madaling salita, ang ganda mong kapatid, hindi makakatakas sa akin. Rico, halika. Para sa iyo ang gamot mo. So, bata ka pa lang. Kumakain ka na nito? Bakit ngayon mo lang dinala ang gamot? Rico, bakit mo binasag ang gamot ko? Hindi ka ba unang beses kumain ito? Pinakababaero? Pinakababaero ng kidney? Rico, mayaman ka naman. Bakit ka magagalit? Tama, di ba? Wala kang alam! Niloko niya tatay ko. Kaya ngayon, ayaw na niya bigyan ako ng pera! Anong niloko? Linigtas ko nga ang tatay mo. Wala akong pake! Sinira mo ang buhay ko! Ikaw, ang kapatid mo, lahat kayo, maghintay lang kayo! At ikaw, matanda, hindi na ako bibili dito! Kunin mo o hindi. Wala akong pake sa pera mo. Hey, Rico! Wait for me, Rico! Maghintay ka. Walang pinagbago. Tito Botika, usapan na tayo. Anong magandang gamot ang dala mo ngayon? Tito Botika, tingnan mo ang koi fish na ito. Batang to! Bibigyan kita ng 10,000 para sa isda! Kuya, kumikita ka pala ng ganyan.
Isang pagsisikap, isang tagumpay. Bilang mabuting mamamayan, sa pamamagitan ng pangingisda, ano ang masama sa pagtulong sa pamilya? Kuya, ikaw ang pinakagusto ko. Bella, nasa labas tayo. Bitawan mo ako. Hindi ko pa napapansin. Kung sinasabi mo, mas gugustuhin ko. Bella, pakawalaan mo na ako! Kuya, isipin mo na lang ito ang pasasalamat ko. Juan! Pakinggan mo ako! Maipapaliwanag ka pa. Hindi, siya ang aking kapatid. Ilang kapatid ka ba meron? Ilang kapatid na ba ako meron? Siya talaga ang aking kapatid. Bella, ipaliwanag mo. Hindi siya ang aking ate-in-law. Si Susan ang aking ate-in-law. Hindi, siya ang ate-in-law mo. Siya ang ikalawang ate-in-law. Huh? May kailangan ka ba? Tingnan mo ang imbitasyon. Oh. Paligsahan ng gintong medisina sa bayan ng maligaya. Ako ang tagapag-organisa. Ikaw ang aking itinalagang kampeyon. Walang itinalaga. Sa aking galing, panalo man o talo, ako ang kampiyon. Pwede kang magtiwala, pero huwag mong baliwalain ang pagmamahal ko, ha? Wow, kuya, ang sweet niya ate-in-law sa'yo. Mag-sweet ka din naman. Pakiligin mo si ate-in-law. Wow! Ganito pala ang pakiramdam ng pinapaboran. Okay ding pala! Sa pagkapanalo, sa huli, magiging kilala ka na. Mas bagay na tayo magpakasal. Maganda. Kaya sa paligsahan, ipapakita ko ang aking galing. Tito Botica, paano ang pakiramdam na hurado? Batang pasaway. Ang mga dadalo ay mga sikat na doktor. Madingat ka, baka ma-eliminated ka. Dumating na ang pinakamahusay na doktor ng Timog Probinsya! Ano? Pwede din siya dito? Anong batang ito at nagpapasikat? Isang manggagamot na peke ay nagpakita pa dito? Maswerte ka lang dati. May kasama kang babae na nagpanggap dito ngayon. Walang pangalawang pagkakataon. Juan, Kumusta? May kumpiyansa ka? Ikaw ang siyempre, may kumpiyansa ako. Bakit sila pareho dito? Yung pangakong dayaan ni Rico para manalo, may mangyari pa ba? Wala na. Magpupumilit man. Ang pasyente ay aking artista. Takot saan? Ang pasyente... Sir, ma'am, mga taga-bayan ng Maligaya, magandang araw! Nakita nyo na? Isang matagal ng walang malay, vegetative state, dinadala dito. Sino ang makapagpagaling sa kanya? Siya, ang doktor! Hindi to. Ganyan ba ang aking plano? Sofia, walang problema. Sa aking galing, mananalo. Okay, walang alala. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Handa na ba kayo? Idiniklara ko, ang paligsahan ay nagsisimula! Marian? Naging vegetative state siya? Hindi ba yan ang ex mo mahilig sa pera? Tama. Hindi ito tama! Walang kakayakang gumalaw o kumatos. Hindi pwedeng dalhin siya sa ospital nang walang paitulot. Walang problema, Sofia. Hayaan akong tingnan muna. Walang sakit. Anong problema ako nito? Walang problema. Langya. Nakakasilaw. Ay nako! Hindi ko napansin dati pero ngayon ang pangit niya. Ang pag-alis sa babaeng ito ang pinakamabuting desisyon ko.
Walang problema. Gabi na lang panoorin mo siya para malinis ang mata. Cough. Dra Teresa ay mula sa pamilya ng mga dragon na manggagamot 7 henerasyon. Sa 3 taon, nag-aral ng medisina. 6 anyos, ang herbal medicine, memorize niya bilang tubig. 9 anyos, nagklinik at operasyon. 12 taon, bisita sa Estados Unidos. Gamit ang sikreto ng dragon, ginamot niya ang cancer ng presidente. Tingnan ang karayom ay itinurok sa dibdib ng comatose. Ang comatose makikising pa. Gising na ako! Marian, pwede ka pang mapanggap. Hua! Gising na ako. Salamat po, Dr. Teresa. Walang anuman. Ang doktor ay mapagmahal. Obligasyon ko ito. Sa susunod, ibabalik ko ang kulay ng babaeng ito. But, ito ba ang sikreto ni Dr. Teresa? Red needle. Tama, panurin niyo siya mabuhay muli. Wait! Ikaw na pata! Huwag kang makialam! Yun na ang karayom. Isang tusok pa, magiging vegetable na siya. Hindi na magigising. Juan, vegetable na ako. Hindi mo pa rin ako titigilan? Marian, walang katotohanan ang sinasabi mo. Mapang-ako ka ba na ikaw ay vegetable? Ikaw! Ako nga, kung wala si Dr. Teresa, nasa impyerno na ako. Paano pa maging vegetable? Sino ba ang batang ito? May karapatan ba siyang pagdudahan si Dr. Teresa? Si Eren Talahok. Walang problema, Sofia. Huwag kang magalit para sa akin. Teresa, Marian, patuloy kayong magdrama. Hanggang maging vegetable siya. Tingnan natin ang ending. Si Dr. Teresa, world-class doktor. Sino ka ba? Sige, huwag kang maniwala. 8 salita lang. Maniwala, mabubuhay. Hindi maniwala, mamamatay. Okay. Paki-witness po ng lahat. Kung tama siya, puputulin ko ang aking mga kamay. Kung mali siya, putulin ko ang kanyang mga kamay at paa para gawing alak. Okay, ako ay sumasang-ayon. Tiwala kay Dr. Teresa! Tiwala kami kay Dr. Teresa! Okay na, mga kababayan. Tayo ay mag-witness ng himala ngayon. Bakit naman nangyari to? Yung nasa vegetative state dahil sa red needle ni Dr. Teresa, sumuka ng dugo. Ngayon, nakaupo na siya. Huwag magpanik. Huwag magpanik. Pinapalabas niya ang lason. Sa dugong, sinuka niya ay may lason na nagpalason sa kanya. Hindi ba ito ang lason ng Timog Bundok? Sinoong ito? Ikaw ay eksperto. Itom ay reverse ng lason ng Timog Bundok. Kilala bilang lason laban sa lason... Gusto kong makita kung anong lason ang nasa tiyan mo. Patay na. Okay. Ngayon, ang masasabi ko lang ay Amen. Amen! Ano ibig niyong sabihin? Gising na siya! Gawin natin. Ako, bilang host at hurado, tayo magbibilang pababa. Kung 5 segundo, gising siya, ang panalo si Dr. Teresa. Kung hindi, ang panalo si Juan. Okay. Tiwala kami kay Dr. Teresa! Tiwala kay Dr. Teresa! Tiwala kami kay Dr. Teresa! Kahit sino man ang paniwalaan nyo, isang salita lang. Hindi na siya gigising. Marian, gising ka ha?
Okay, host. Simula na. Okay, 5, 4, 3, 2. Oras na. Tara, saksihan ng himala. Paano nangyari to? Marian! Gising na, Marian! Di ba napag-usapan na? Kalahati tayo! Marian! Jaffe Teresa, ito mo. Panta nga kami. Ang ito, ay, ng gintong medisina. Paliksahan, hindi palabas. Kung simula pa lang, hindi siya vegetable. Ano pa ang pinaglaban namin? Host! Tulong naman! Si Marian talagang nawalan ng malay. Host ako, hindi doktor. Ang doktor na hinahanap mo, nandito. Totoo. Hindi ako doktor. Siya kanina, nagduda pa sa akin. Ako, pasensya na. Kung sapat ang sorry, ang sinabi mong putulin ay walang saysay. Yun lang, para sa palabas. Biro lang yon. Hindi ako nagbibiro. Okay, ako ang magdedeklara. Si Teresa ay natalo. Si Juan ang nanalo! Ngunit, ang doktor ay hindi dapat biruhin ang buhay. Juan, ikaw, tulungan mo si Maria. Teresa, tawagan mo si Rico. Dalhin siya sa ospital. Kailangan lang ng operasyon. Ang problema niya ay dahil sa iyong karayom at tranquilizer na nilalaro-laro at nasira. Hindi na. Wala nang tawag kay Rico. Ako na ang magdadala. Ang tawag dyan, sariling gawa. Doktor! Tulong po! Tulong po! Tulong po sa aming barangay! Tumayo ka na. Huwag ganyan. Mag-usap tayo. Sa Barangay Tigre, kalahati ng mga residente ay may sakit na namamana. Ang asawa ko, malubad ang sakit niya. Siya ba ang pasyente? Tama po. Ako po ang doktor. Kayo ang kampiyon na yun. Ikaw lang ang makatutulong sa amin. Doktor! Tulong po, doktor! Huwag ganyan. Tumayo na kayo. Tumayo na. Halika! Juanito, nakakaawa sila. Juanito, kalahati ng Barangay Tigre. Nandito na. Sila, matagal nang may sakit. Ako yung butika. Alam ko, sila, sa akin, bumili. Ang mahal ng gamot! Hindi namin kayang bilhin. Ay, nako. Kuya Mario, ako ay simpleng tao lang. Isa lang na natitinda. Ang masasabi ko, ginawa ko na lahat. Tito Butika, walang problema. Alam ko lahat. Sofia, ikaw ay mabait na babae. Ako naman ay talagang kampeyon na yon. Ang inyong tinatawag na doktor. Kaya may responsibilidad ako. Ang dakilang doktor ay naglilingkod sa tao. Walang hinihining kapalit. Sofia, pagkatapos nating magpakasal, nais kong gawing maliit na klinika ang ating bahay. Una sa lahat, babayaran ko ang gamot ng lahat ng taga-Barangay Tigre. Yes! Ikaw ang Diyos! Salamat, doktor! Okay na, tumayo na. Walang anuman.
Sistema. Ano ang kailangan mo? Sabi mo, Ginagawa ko ito, tama ba? Ang gamot na ito ay hindi nagliligtas ng buhay. Walang gantimpala. Ngunit, alam ng sistema na masaya ka? Sige. Sa tingin ko, para mapanatili ang klinika, kailangan ng pera ni Sofia. Ang nobiya mo ay mayaman. Pinakamayaman sa Timog. Ang gastos ng klinika, kayang-kaya niyang bayaran. Mayaman? Sofia, naririnig ko, mayaman ka. Hindi ba sinabi ko na nung una nating pagkikita? Para sa akin, pera lang yan. Wow, mahal! Mahal, bitawan mo, bitawan! Public list to! Sige, ngayon na, tayo umuwi at buksan ang klinika. Ang gamot na ito, inom 3 beses sa isang araw. Huwag kalimutan. Salamat, Dr. Juan. Walang anuman. Hoy, Kuya Mario, nandito ulit para kumuha ng gamot? $100, ibigay sa lahat. Hey! Hindi ka pa nagbabayad? Hindi ka pa nagbabayad? Joke lang. Alam ko hirap kayo. May utang na loob naman. Huwag mag-alala. Bayad na lang. Walang problema. Juan, tingnan mo si Mario. Tuwing pumupunta, walang salamat man lang. Mahina ang boses niya. May sakit na naman na. Nakamask nga siya. Bayad naman sa gamot. May resibo na. Huwag mag-alala. Juan. Ha? Kuya Arnold! Uy, nandito ka rin, Hipad. Perfect. Halika, may dala akong pasalubong. Wow, salamat! Huwag masyadong magalang. Siyempre, kung hindi kay Juan, si Liza hindi mabubuntis. Buti na lang nahiram si Juan na yon may baby na... Nahiram siya. Hipag, huwag kang magkamali. Si Juan ang nagpagaling sa akin at sa iyong ate sa sakit na hindi makabuntis. Kaya tuwing pupunta ako, nagdadala ng pasalubong para pasalamatan siya. Mahina lang, Sofia. Kung totoo ang sinabi niya, sisiraan kita. Alis na kami. Kailangan ko pang magluto ng sopas para kay Liza. Paalam! Juan, tingnan mo sina Kuya Arnold. Utang na loob, binabayaran. Samantala si Mario, Sofia, may utang na loob sila. Tsaka, kung hindi ko sila bigyan, 3 araw lang, patay. Kahit walang utang na loob, hindi naman sila takot mamatay. sige Juan, tiwala ko. Rico. Itong ang mahiwagang gamot. Maganda ito. Sa merkado, anim libo. Sayo, anim da. Saan mo nakuha na mura-mura? Si Juan sa Barangay San Pedro. Ano? Si Juan Francisco. Mario, may plano ako. Magiging mayaman ka. Kuya Mario, kuku ni urit ka mo? Sofia, bigyan mo siya! Gamot? Ulitin na naman ang utang. Bigyan muna natin. Nandito na ang gamot. Hoy! Dr. Juan, pwede mo ba akong pakinggan? Kuya, may problema ba? Ako. Lumalang sakit ko. Walang problema. Papakinggan kita. Hari ka! Sinagawa mo? Tulong! Tulong! Nakuha ko na siya! Tulong! Bakit mo siya hawak? Mario, bakit mo ginawa ito? Masyado kang mabait. Kaya ganyan lang ang magagawa ko.
Walang lisensya! Nabebenta ng pekeng gamot! Juan, alam mo ba ang iyong kasalanan? Rico, ikaw na naman! Hala mo ba ang ginagawa mo? Ako ay tagapagligtas! Walang permiso! Nagbebenta ng gamot! Kriminal siya! Kayo ay sino? Bakit niyo arestuhin ang anak ko? Live ako ngayon! Ako, isang salita lang. Si Juan, ang gamot na 6,000, binenta sa akin ng 600. Sabi nyo, walang puso ba siya? Sa Barangay Tigre, kalahati ay may sakit. Ginagawang negosyo ang sakit natin. Sabi nyo, dapat ba ako magsumbong? Dapat ba siyang arestuhin? Dapat! Hindi posible! Hindi gagawin ng anak ko ang ganyan! Yak! May mga saksi? Dumadamay pa? Tingnan nyo. Ano ito? Tingnan! Ang mga utang, bawat isa ay 600 isang kahon! Hindi siya doktor. Scammer lang siya. Hindi to totoo! Juan, magsalita ka! Wala akong sasabihin. Mario, wala nga ako. Barangay Tigre nyo, kalahati mamamatay. Pinagbabantaan pa ang mga tao. Juan! Karapat-dapat kang mamatay! Kapatid! Dalin siya! Huwag! Huwag arestuhin ang anak ko! Juanito! Pamilya Francisco! Ang anak niyo ay isang demonyo! Putang nina mo! Walang kasalanan ng anak ko! Mula ngayon, walang pupunta sa inyong klinika! Binigyan ng gamot pero inabusa lang kami! Mario, babalikan ka ng karma! Tatay, nanay, huwag po kayong malungkot. Ate-in-law, hindi kami malungkot. Naghihintay kami sa kapalaran ni Mario. Sa mga araw na ito, hindi ako nagmadaling iligtas si Juanito dahil sinabi niya 3 araw kung hindi siya uminom ng gamot niya, patay na patay sila. Nandito na ulit ako! Ngayon, bubusisiin ko ang inyong bahay! Ginagawa niyo? Huwag niyong galawin ang mga gamit! Huwag matakot. Hayaan niyo. 1 minuto pa, hindi na siya makagalaw. May lakas ka bang banta? Ang pamilyang ito ay makasarili at kuripot! Binigyan ka ng gamot, sinabihan pa ng makasarili. Ang galing mo talaga. Kuya, nandito na kayo! Walang mahaalaga dito! Later, patayin natin ang punong ito. Huwag niyong gawin yan! Hayaan niyo. 20 segundo pa, hindi na niya mapuputol. Sofia, may sakit ka sa ulo? 10 segundo pa. Si Mario, 3 araw walang gamot. Patay na siya. May lakas ka pang banta! Ipapabangsa ko ang bahay nyo! Last a second. Putangina mo! Ako! Hindi walang karma. Oras na ng bayad. Karma is real. Walang makakataas. Ano to? Pinenta ni Mario ang gamot at nagsumbong kay Juan. Walang gamot 3 araw, kaya sumakit na. Huwag akong idamay, bibili lang ako ng 600. Bebenta sa silanggang dagat ng 6,000. Kukuha lang ako ng tubo. May problema ba? Mahal, umamin na siya. Labas na. Ang kasalanan ng langit ay mapapatawad. Ang kasalanan ng tao ay hindi mapapatawad. Juan, ikaw, dapat nasa kulungan ka, di ba? Ako ay tagapagligtas. Walang kwenta ka. Sugod, mga tauhan! Sino ang makapapabali ng paa ni Juan? Magiging hepe ng seguridad. Hindi ba kayo ang aking tauhan? Sumukol kayo? Pumanhin undercover ko. Matagal na kitang sinusundan. Ikaw ay may maraming kasalanan. Sumama ka sa akin. Hindi. Ate, Kuya Juan, pakinggan mo ako. Hindi. Tatay, tulong tatay. Tatay! Parang bata na di pa pinapakain. Juanito, ikaw talaga ang pinakamahusay. Juanito, ikaw pa lang nagplano nito. Ang talino mo, gagawa ako ng siomay para sa'yo. Ikaw kayo. Ate-in-law, huwag ganyan. Juan,
Huwag mong akalaing pwede kang mag-api sa harap ko. Sofia, tingnan mo ang buwan. Malaki at bilog. Ang lupa ay dilaw at itim. Juan, kailangan ba nating maging ganito lang? Sinisisi ko ang galing mo. Walang may sakit ngayon. Walang pasyente. Kuya, pangit na ako. Bella, ikaw, bakit mo tinatakpan ang muka? Paano nangyari? Ako, umabot ako ng gabi sa Mobile Legends. Kinabukasan, nanghihina ang ulo ko. Naburno ako ng mainit na tubig. Gusto kitang suntukin. Kuya, suntukin mo ako. Ako ay rebelde. Deserve ko ito. Suntukin na kita. Juan, pataba si Bella. Huwag mo akong pigilan. Walang makakapigil sa akin na yun. Kuya, mahina lang. Baliganta punch! Bella, tingnan mo sa salamin. Maganda na ulit ang mukha ko. Kuya, bakit nagaling na galing? Walang pisikalan, maliban sa mag-asawa. Okay, si Tanga Bella, naintindihan. Ang bilis ng pagpagaling. Ang boring. Parang walang laman. Juan, may kutoba ako. Malapit nang dumating. Sofia, talaga bang ikakasal ka kay Juan dito sa maliit na baryo at mapapatakbo ng maliit na klinika? Tama ang kutob ko. Anong meron sa bata? Bagaman ang itim na leopardo ay natanggal, ang paghabol sa iyo ay natapos. Ngunit hindi ko pa rin makita ang kabutihan niya. Pinayak ako ng bata! Nakaroon ako ng depression! Todo? Wow! Sofia, tingnan mo! Sabi niya, wow! Hindi. Ang ibig kong sabihin, masaya na may sakit na gamutin. Tatay, hayaan akong mag-examine sa'yo. Tatay, ang sakit ng puso mo, madaling gamutin. Lupa laban tubig. Karayom ng lupa. Go! Ikaw! Ginagawa mo! Tatay, ngayon, pwede ka nang tumawa. Sofia! Sofia! Masaya ang iyong pagsasama! Tatay! Masaya ako! Juanito! Ano ang ikinatuwa mo? Tito Botica! Oo nga, siya ang biyenan ko. Pinakamayaman sa timog. Kumusta? Ano? Pinakamayaman? Anak ko, bakit ang ingay ng bahay? Tatay, nanay! Oo nga, siya ang biyenan ko. Kaibigan, kamag-anak. Kumusta? Ano yun ninyo? Parang paraiso. Mag-invest ako ng 20 billion para gawing eco-farm ito. Okay ba? Okay. Ano? Use a billion? Juanito, tingnan mo, dumating si Adeliza at Arnold. Ang aming pamilya Reyes na anak, ilang araw pa. 1 linggo na lang, ipapanganak na. Ako ang magtutuloy sa handaan. Okay. Araw na ito ay sobrang saya. Handaan ng sanggol, ako ang magtutuloy. Ako na. Sino po ito? Ako ang tatay ni Sofia. Biyenan ni Juan. Kumusta? VIP, honor to meet you. Kumusta? Juan, ang aking depresyon, tama na ba? Ngayon, masaya ka na. Wala kang sakit. Juan, isa lang ang tanong ko. Ang anak ninyo ni Sofia, kailan ipapanganak? Gusto ko ng alagaan ng apo. Alagaan ng apo. Sa loob ng 10 buwan. Maganda! Ako ang matutuloy sa handaan. Sumama kayo. Gusto ko.